3 milyong taon na ang nakalilipas, noong unang lumitaw ang mga pangkat ng sinaunang tao sa mundo, isa na roon ang ating pangunahing tauhan. Sa unang tingin, mukha siyang katulad ng iba pang Australopithecus, ngunit may kakaiba sa kanya, isang bagay na nagtatangi sa kanya sa lahat. Maliban sa kanyang hindi pangkaraniwang pagkahumaling sa pangangaso, inakala niyang isa lamang siyang ordinaryong nilalang. Ngunit hindi nagtagal, napansin niyang may mali sa kanya. Habang ang iba sa paligid niya ay tumatanda, nanghihina, at kalaunan ay namamatay, siya ay nanatiling buhay. Kahit anong mangyari, hindi siya namamatay. Lumipas ang panahon, dumaan ang napakaraming siglo, ngunit siya, nanatiling pareho, o hindi naman talaga. Bagamat hindi siya tinatablan ng panahon, patuloy namang nagbabago ang kanyang katawan. Unti-unti siyang lumakas, lumaki, at naging mas makapangyarihan. Sa hindi mabilang na taon ng kanyang pag-iral, tanging pangangaso, pakikipaglaban, at paghahanap ng karapat-dapat na kalaban ang bumubuo ng kanyang buhay. Isang nilalang na isinumpa ng walang hanggang buhay at matinding pag-iisa. Halos 3 milyong taon siyang nabuhay sa ganitong paraan, ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago, lumalakas ng lumalakas, hanggang sa dumating siya sa puntong wala ng sinuman ang kayang tumapat sa kanya. Sa sobrang tindi ng kanyang lakas, nagsimula siyang tawagin ng iba bilang Diyos ng mundo, Mo. Nagpatuloy ang kanyang kapangyarihan hanggang sa nagawa niyang talunin ang bawat Diyos na umiral, kinamkam ang titulo bilang pinakamalakas sa buong Diyos ang kaharian. Ngunit dito nagsimulang magbago ang lahat. Wala nang natitirang kalaban na maaaring magbigay sa kanya ng hamon. Ang dating masayang mga laban at kapana-panabik na sagupaan ay napalitan ng walang katapusang pagkabagot. Upang ipakita kung gaano siya kairita sa kanyang araw-araw na buhay, itinaas niya ang kanyang paa at idiniin ito sa lupa. Yumanig ang buong tirahan ng mga Diyos, isang maliit na planeta na mistulang tahanan nila. Ngunit hindi lang iyon ang mas malala, nagsimulang lumindol ng matindi ang buong Diyos ang kaharian, dahilan upang mabalot ng matinding takot ang lahat, Diyos, anghel, at pati na rin ang mga masasamang nilalang na naninirahan doon. Siyempre, hindi ito ang unang beses na gumawa ng ganitong eksena si Diyos Mo, at may ilang Diyos na hindi na makatiis sa araw-araw na pagyanig na dulot niya. Isa na roon si Lucifer, ang pangalawang pinakamataas na Diyos sa kaharian. Ngunit si Mo, na labis na nababagot, ay tila wala nang pakialam sa kaguluhan sa paligid niya. Ang kanyang isipan ay patuloy na binabagabag ng iisang katanungan, wala na ba talagang kalaban na maaaring lumaban sa kanya? Napabuntong hininga siya ng malalim at pabulong na sinabi, masyado rin palang problema ang pagiging malakas. Habang lumalabas ang mga salitang ito mula sa kanyang bibig, may biglang kumislap sa kanyang isipan. Matapos ang 1,000 taon ng walang katapusang pagkabigo, bigla siyang nakaramdam ng tila pagiging isang henyo. Kung ang kanyang lakas ang problema. Kung ganoon, ang solusyon ay napakasimple. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang pahinain ang sarili. Sa kanyang isipan, malinaw ang solusyon, kung makakakuha siya ng mahinang katawan na katulad ng mga tao sa mundo, magkakaroon siya ng daan-daan, kung hindi man libo-libong mga kalaban na maaaring labanan. Biglang tumayo si Mu mula sa kanyang trono at malakas na sumigaw, Dragonling. Sa isang iglap, isang dambuhalang dragon ang lumitaw mula sa langit at bumaba na may napakalakas na pagyanig. Ang dragon ay hindi bababa sa 5 beses na mas malaki kaysa sa trono ni Diyos Mo, at mula sa paraan ng pagtayo nito, tila hindi ito natuwa sa pagkatawag sa kanya, pero ganoon lang talaga ang itsura niya. Ang mga kumikinang nitong mata ay pagmamay-ari ng pinakamataas na katulong ng Diyos, at ang pangalan niya ay Dragonling. Bigla itong nagbago ng tindig, bumuga ng mababang alulong, at nagtanong kung bakit siya tinawag. Sa gulat niya, bigla na lang naglakad palayo si Mo at walang pakialam na sinabing, ikaw na muna ang bahala habang wala ako. Ngunit hindi naging madali ang pag-alis ni Mo gaya ng kanyang inaasahan. Bigla na lang nagpakawala ng makapangyarihang binding spell si Dragonling, ang tinatawag na, pagkakadena ng ganap, at sa isang matapang na hakbang, sinubukan niyang igapos si Diyos Mo upang pigilan ito. Ngunit sa sandaling tumingin si Mo sa kanya, isang malamig at puno ng galit na sulyap, agad na nagbago ang buong tindig ng dragon. Ang matapang at mabagsik nitong ugali ay nawala na parang bula,
at bigla itong tumingin sa kanya na may halong takot at panghihiya. Nauutal, sinubukan nitong magpaliwanag, sinasabing wala siyang intensyong bastyusan ang kanyang Panginoon, ngunit dapat sanang nagbigay man lang ito ng paliwanag, lalo na't paparating na ang pagpupulong ng mga Diyos. Ngunit wala man lang pakialam si Mo sa pagpupulong na iyon. Sa totoo lang, wala siyang kahit katiting na interes dito. Wala siyang sinabi, nagpatuloy lamang siya sa paglalakad, kinaladkad ang dragon gamit ang mga kadena na parang wala lang. Nakita ng kanyang katulong na hindi gumana ang unang plano, kaya mabilis itong nagpalit ng taktika at sinubukang magmukhang kawawa. Napabuntong hininga ito at sinabi, kung hindi ka dadalo sa pagpupulong, ako ang mapipilitang humarap at tiisin ang walang katapusang reklamo ng ibang Diyos. Sa sagot ni Mo, bigla niyang pinutol ang mga kadena na parang manipis na sinulid lamang. Tumingin siya sa dragon at malakas na sinabi, hindi ako pupunta kahit saan. Maliban na lang kung lalabanan mo ako, ngayon din. Sa isang iglap, nagbago na naman ang ugali ng dragon. Napagtanto nitong mas mabuting tanggapin ang sisi ng ibang Diyos kaysa mapunit ng buhay ng Diyos mo. Kaya agad itong yumuko at sinabi, mabuting paglalakbay po, aking Panginoon. Sana'y mabilis kang makabalik. Napangisi si Mo at naglakad papunta sa isang bagay na mukhang maliit na bersyon ng mundo, lumulutang sa ere. Inunat niya ang kanyang kamay at hinipo ang ibabaw ng maliit na mundo. Habang ginagawa ito, nagsimula siyang mag-isip, kaninong katawan kaya siya dapat pumasok sa mundo upang maranasan ang kahinaan. Upang mas mapadali ang kanyang desisyon, sinimulan niyang makinig sa mga panalangin at mensahe na ipinapadala ng mga tao sa mga Diyos. Karamihan sa mga ito ay walang halaga at nakakabagot. Ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang isang partikular na mensahe. Isang mensahe na tahasang kinukwestiyon ang mismong kanyang pag-iral. Sa una, naiinis si Diyos Mo sa mensaheng natanggap niya. Gayunpaman, hindi nagtagal bago niya napagtanto ang isang bagay, ang taong ito ang perpektong pagpipilian para sa kanyang muling paglalakbay sa mundo, sa unang pagkakataon matapos ang 1,000 taon. Sa wakas, may natagpuan siyang paraan upang mapawi ang kanyang walang katapusang pagkabagot. Dahil dito, labis siyang nasabik. Ngunit habang punong-puno ng kasiyahan si Mo, kabaligtaran naman ang ekspresyon ng kanyang tagapaglingkod. Saglit niyang pinag-isipan kung dapat ba siyang magbigay ng paliwanag bago siya umalis. Pero, tapat sa kanyang pagiging isang sigma, napagdesisyonan niyang huwag na lang. Sa gulat ng dragon, basta na lang itong nagpaalam, ipinagkatiwala sa kanya ang lugar, at sinabing alagaan ang sinumang maaaring dumating habang wala siya. Dama ng dragon ang pinaghalong pag-aalala at pagkadismaya nang maunawaan niya ang tunay na nangyayari. Ngunit, tila wala na siyang magagawa. Tubos ang tiwala ni Mo na walang sinuman sa banal na kaharian ang magtatangkang saktan siya, kaya kumbinsido siyang magiging ligtas ang kanyang katawan habang siya ay wala. Sa kabila ng pagsubok ng dragon napigilan siya gamit lamang ang mga salita, hindi ito natinag. Tulad ng dati, ginawa niya ang gusto niya nang walang karagdagang paliwanag. Maya-maya, biglang nagbago ang eksena. Hindi na si Mo ang nasa kwento, kundi isang ganap na ibang tao, isang mandirigmang kakatalo lamang sa hari ng demonyo matapos ang isang matinding laban. Damang-dama niya ang tagumpay, at hindi siya maaaring maging mas masaya pa. Ngunit hindi ito tunay na buhay. Isa lamang itong pangwakas na eksena mula sa isang video game na natapos lang kanina. Ang manlalarong nakatapos nito ay isang 17 anyos na binatilyo na nagngangalang Liho, isang taunan sa totoong buhay. Labis ang kanyang inggit sa mga bida ng bawat larong nilalaro niya, biglang bumitaw si Lee sa kanyang telepono, at sa isang iglap, nahulog ito na parang bumagsak mula sa matinding taas. Ilang segundo lang ang lumipas, bumagsak ito sa lupa nang may malakas na kalabog at nagkapira-piraso. Dito naging malinaw kung bakit nasa gilid siya ng isang 3 palapag na gusali, handa nang wakasan ang kanyang buhay. Wala na siyang dahilan upang mabuhay. Nanginginig ang kanyang katawan, puno ng sugat at pasa. Mahina niyang binitawan ang isang mapait na pamamaalam sa malupit at hindi makatarungang mundo, at tumalon. Habang bumabagsak, marahas na humahampas ang hangin sa kanyang katawan. Napasigaw siya, puno ng luha ang kanyang mga mata, humihiyaw mula sa kailaliman ng kanyang kawalan ng pag-asa. Kung may Diyos man dyan.
Sigaw niya. Ngayon ang pagkakataon mong patunayan ito. Ipadala mo ako sa ibang mundo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pagsusumamo. Clack! Isang nakakakilabot na tunog ang bumalot sa paligid nang bumagsak siya sa semento. Bumaha ang dugo, at ang kanyang ulo ay diretsyong nadurog sa sahig. Dapat ay patay na siya. Ngunit, isang bagay ang nangyari, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nang inag ang mga kamay ni Lee, gumalaw ito nang wala sa kontrol. Ang kanyang dibdib ay pumaimbulog, at bigla siyang huminga ng malalim, tulad ng isang taong kakaahon lang mula sa pagkalunod. Hindi niya namalayan, ngunit sa isang iglap bago siya bumagsak sa lupa, pumasok sa kanyang katawan ang kaluluwa ni Josmo. At ngayon, si Muang siyang nakararanas ng hindi matinag na sakit mula sa basag at bugbog na katawan ni Lee, wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Samantala, ang kaluluwa ni Lee ay nailipat sa banal na kaharian. Tumayo siya roon, tulala, halos mahulog ang kanyang panga sa lupa. Hindi lang dahil nasa isang kakaibang lugar siya, kundi dahil nasa harapan niya ngayon ang isang dambuhalang dragon, isang dragon na halatang hindi natuwa sa kanyang pagdating. Ngunit hindi lang si Lee ang nagulat. Maging ang dragon ay natigilan rin. Hindi niya inaasahan na makakakita siya agad ng isang tao sa banal na kaharian. Gaya ni Lee, hindi rin niya inakala na ang una niyang makikita matapos niyang mamatay ay isang galit na dragon na nakatitig sa kanya. Sandali nating balikan ang nangyari 10 segundo bago maganap ang lahat ng ito. Si Josmo ay nakatayo roon na may pamilyar niyang mapanuksong ngiti sa labi, marahang hinahaplos ang ibabaw ng maliit na replika ng daigdig sa kanyang harapan. Tulad ng nabanggit kanina, hindi man lang siya nabahala sa iniwan niyang katawan, punong-puno siya ng tiwala, sobra-sobra pa nga. Paulit-ulit siyang binalaan ng batang dragon na dapat niyang pag-isipan itong mabuti. Ngunit tulad ng dati, hindi niya ito pinakinggan. Wala nang pangalawang pag-iisip, pinadala niya ang kanyang kaluluwa pababa sa mundo, pinalitan ang kaluluwa ni Lee sa mismong sandaling iyon. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa mismong pagpasok ni Mo sa katawan ni Lee, agad niyang napagtanto ang matinding panganib na kanyang kinasadlakan. Walang oras upang mag-adjust, walang babala, nakalutang siya sa ere, mabilis na bumabagsak patungo sa matigas na semento sa ibaba. Mas mababa sa 1 segundo. Iyon lang ang oras na meron siya upang mapagtanto ang kanyang kalagayan. At pagkatapos, clack, sa isang nakakagimbal na dagandong, lamapat ang katawan ni Lee sa lupa. Napakalakas ng impact, isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang kanyang mga buto ay nadurog, at ang katawan niya ay tumilapon pa atras na parang basahang manika bago tuluyang huminto. Ang sakit, hindi ito maipaliwanag. Wala pang kahit anong sakit sa kanyang immortal na buhay ang maihahambing dito. Ngunit hindi iyon ang pinakamasaklap. Ang tunay na pamunit sa kanyang isip ay ang matinding pagkalito. Bakit? Bakit nangyari ito sa mismong pagdating niya sa mundo? Paano siya napunta sa ganitong kaguluhan, at sa ganitong kabilas? Walang kahit anong loika ang makakapagpaliwanag nito. Nang inag ang kanyang mga kamay sa una, ang kanyang katawan ay niyanig ng matinding pagkagulat. Tahimik na tahimik ang paligid, walang sino mang saksi sa pagbagsak ng isang dating makapangyarihang Diyos. Walang tutulong, walang makakapansin. Ngunit hindi pa ito ang katapusan ni Mu, hindi pa. Tulad ng alam natin, may ilang bahagi ng katawan ng tao na gumagalaw ng hindi natin iniisip, gaya ng puso at mga internal na organo. Ngunit para kay Mo, na naglaan ng 3 milyong taon sa pagsasanay ng kanyang katawan, naabot na niya ang rurok ng pag-unawa sa anyo ng tao. Wala siyang hindi kayang manipulahin. At sa pamamagitan ng kakayahang ito, ilang segundo matapos siyang mamatay, biglang muling tumibok ang kanyang puso. Matindi ang sakit kahit para sa isang tulad niya, ngunit pinilit niyang damaloy muli ang kanyang dugo sa kanyang mga ugat habang inaayos ang nasirang puso. Ngunit sa kabila nito, ramdam pa rin niya ang matinding hapdi sa buong katawan niya. Sa halip na magalit sa sitwasyong ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, kasiyahan. Basang-basa ng dugo, bugbog, sugatan, ngunit ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganito. Napangiti siya. Tama ang naging desisyon niyang pumunta rito. Sunod niyang ginawa ay alamin ang mga alaala ni Lee, ang taong katawan niya ngayon,
upang maintindihan kung anong klaseng buhay ang mayroon ito. Hindi naman nagtagal bago niya natuklasan ang lahat tungkol kay Lee. At sa kaalamang iyon, napagpasyahan niyang bumalik sa bahay ni Lee, ang magiging bagong base niya. Sa wakas, narating din niya ang bahay ni Lee. Ngunit ang unang bagay na bumungad sa kanya, isang tae ng pusa sa tapat ng bintana. Napailing na lang siya bago tuluyang pumasok sa maliit at basement-like na tahanan. Umupo siya sa lumang kama na tila bibigay na sa bigat niya, saka pinag-isipan ang mga natuklasan niya tungkol sa dating buhay ni Lee. Ayon sa mga alaala nito, iisa lang ang malapit na kamag-anak niya, at nakatira pa ito sa malayong lugar. Dito napagtanto ni Mo na ang taong napili niyang katawanan ay hindi lang nag-iisa sa buhay, kundi isa ring dukha at miserable. Ang tanging ginagawa nito sa araw-araw ay pumasok sa eskwelahan. Ngunit ang pinaka-ikinatuwa ni Mo sa lahat ay ang isang alaala tungkol sa isang tao sa eskwelahan, isang taong tila ginawang misyon sa buhay ang pagbuli kay Lee. Hindi lang ito mahilig makipag-away sa kanya, kundi talagang sinadya nitong gawing impyerno ang buhay ni Lee. At iyon mismo ang hinahanap ni Mo, isang simulaing magulo, puno ng hamon, at punong-puno ng potensyal. Masayang-masaya siya. Sa labis na kasab-ikan, bigla siyang nagtaas ng kamao at bomb iron ng isang suntok sa hangin bilang selebrasyon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matalim at hindi inaasahang sakit ang dumaloy sa kanyang kanang braso. Parang napunit ang mismong kalamnan niya. May mali. Napagtanto niyang ang sakit na iyon ay dulot ng labis niyang paggamit sa kanyang mga kamay habang gumagapang pabalik sa bahay. Sa isang iglap, naging malinaw sa kanya, ang katawang ito, hindi sanay sa labanan. Ang unang napansin ni Mo ay ang katotohanang halos hindi nagamit ni Lee ang kanyang mga braso para sa anumang mabigat na gawain. Dahil dito, kahit ang pinakamaliit na pagsisikap ay nagdudulot na ng pananakit sa kanyang kalamnan. Ngunit sa halip na menos o magalit dahil nakulong siya sa isang mahina at marupok na katawan, ngumisi lang si Mo. Sa katunayan, masaya siyang maramdaman ang sakit na ito matapos ang libu-libong taon ng pamumuhay ng walang ganitong pakiramdam. Kinabukasan, natuklasan ng mga pulis ang bakas ng dugo at ang mga basag na salamin sa lugar kung saan bumagsak ang katawan ni Lee Ho. Agad nilang tinakpan ang lugar at ipinagbawal ang sinumang lumapit habang sinimulan nila ang kanilang investigasyon. Samantala, walang pakialam na bumalik si Mo sa eksena ng pagbagsak, hindi para tingnan ang nangyayaring investigasyon, kundi dahil ang gusaling tatlong palapag na malapit doon ay walang iba kundi ang paaralan ni Lee. Napagpasyahan niyang sundan ang pang-araw-araw na rutina nito. Kaya't naglakad siya papasok ng paaralan, iniisa-isa ang mga pasilyo hanggang sa matagpuan niya ang silid-aralan ni Lee. Sa sobrang pananabik, nabuksan niya ang sliding door ng may labis na puwersa. Dahil dito, bumalik ang pinto at malakas na bumangga sa mukha niya, na ikinagulat niya ng saglit. Agad siyang napansin ng isa sa mga kaklase ni Lee, na nairita sa ingay na ginawa niya. Pasinghal siyang tinawag nito, "Tanga ka ba, Lee Ho?" Huminto mismo sa harapan nito, at tumayo ng sobrang lapit, sapat para maiparamdam ang kakaibang tensyon. Napakunot-noo ang lalaki, bahagyang nagulat. Ngunit hindi ito dahil sa mahina at payat na hitsura ni Lee. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagkagulat ay ang hindi maipaliwanag na nakakatakot na ngiti sa mukha ni Mo. Sa sandaling iyon, natukoy ni Mo kung sino ang lalaking ito. Siya ang bully na palaging nagpapahirap kay Lee, ang taong ginawang libangan ang pagwasak sa buhay niya. Wala pa ring ideya ang bully na hindi na si Lee ang kaharap niya ngayon. Napairap ito at buong yabang na pinagtawanan siya. "Anong problema mo, ha? Naiwan mo ba ang salamin mo sa bahay? O sadyang bulag at bobo ka lang ngayong araw?" Hindi pa nakakasagot si Mo nang bigla na lang umatras ang bully at mabilis na inundayan siya ng suntok. Mabilis at matalim ang hampas, at dumapo ito ng diretso sa mukha niya. Sa lakas ng suntok, dumyugo ang ilong at labi ni Mo, tumulo ang dugo sa sahig. Ngunit sa kabila nito, hindi siya natinag ni bahagya. Nakatayo lang siya roon, kalmado, hindi man lang nagpakita ng reaksyon. Ngunit kahit dumadaloy ang dugo sa mukha niya, nanatili lang si Mo sa kanyang kinatatayuan, hindi man lang kumurap. Sa larangan ng labanan, may sarili siyang panuntunan, para sa kanya,
ang isang tunay at marangal na laban ay nagsisimula lamang kung parehong panig ay malinaw na nagpapakita ng intensyon nilang lumaban. At sa ngayon, ang tanging hinihintay ni Mo ay ang tamang sandali para tumugon. Bilang isang mandirigmang palaging handang humarap sa sinuman, Diyos, halimaw, o tao man, isa lang ang nais niyang matiyak. At may sarili siyang paraan para kumpirmahin iyon. Tumayo lang si Mo, hindi gumalaw, at tinanggap ang unang suntok ng kalaban, eksaktong tulad ng inaasahan. Matapos matanggap ang suntok, isang pamilyar na kilig at kasiyahang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Walang pag-aalinlangan, agad siyang kumilos, pinutol ang sinasabi ng bully gamit ang biglaang suntok na diretso sa mukha nito. Hindi ito nakapaghanda at tuluyang tinanggap ang suntok, katulad ng nangyari kay Mo ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit nang bawiin ni Mo ang kanyang kamao, isang matalim at hindi matitiis na sakit ang damaloy sa kanyang braso. Pakiramdam niya'y parang napunit ang kanyang mga kalamnan. Isang brutal na paalala na hindi ito ang kanyang matibay at makapangyarihang katawan ng isang Diyos, kundi isang mahina at marupok na katawan ng tao. Mabilis na nahadjap ng atensyon ng guro ang kaguluhan at agad itong lumapit, pasiga na pinatigil ang away. Ngunit huli na, dahil nakuha na rin ito ang interes ng buong klase. Isa-isa silang napalingon, puno ng pagkagulat at pananabik sa hindi inaasahang laban sa gitna mismo ng silid-aralan. Samantala, ang bully, na ngayon ay lubos na napahiya at galit na galit matapos masuntok ng isang nerd sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay hindi na nakapagpigil. Binaliwala niya ang sigaw ng guro at ang mga matang nakamasid sa kanila. Sa halip, sumugod siya kay Mo, handang ipakita ang kanyang tunay na galit. Agad na sinubukan ni Mo na depensahan ang sarili, at sa isang paraan, nagawa naman niya ito. Habang umiiwas at humaharang ng mga suntok, isang bagay ang hindi niya maiwasang isipin, kung nasa dati niyang katawan lang siya, matagal na sana niyang natapos ang laban na ito. Isang sandali niyang naisip na gamitin ang kanyang mga kapangyarihang makajos, ngunit laking gulat niya nang wala itong epekto. Dahil sa kanyang pagkagulat, hindi niya napansin ang paparating na suntok, at bago pa niya namalayan, tumama ito sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, hindi kasing lakas ng naunang suntok. Ngunit ang bully, determinado at hindi titigil hanggat hindi niya napapagsisi si Mo sa ginawa nitong unang suntok. Sa kabilang banda, napagtanto ni Mo na nasa alanganin siyang sitwasyon. Wala siyang sapat na lakas upang lumaban gamit ang kanyang mahina at marupok na katawan. Walang suntok, walang sipa, at higit sa lahat, wala siyang kapangyarihan. Isa na lang ang natitirang opsyon niya. Sa isang biglaang kilos, ibinaba niya ang kanyang ulo, tinarget ang isang partikular na bahagi, at hinayaang tumama ang paparating na suntok ng direkta sa kanyang bungo. Ang mga buto sa kanyang ulo lamang ang tanging bahagi ng katawan niya na maaari niyang sandalan. At tulad ng inaasahan, sumalpok ang kamao ng bully sa kanyang bungo, at agad na narinig ang tunog ng nabaling buto sa mga daliri nito. Napasigaw ang bully sa tindi ng sakit, halos parang umiiyak na bata. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Mo ang sariling makaramdam ng labis na kasiyahan, parang isang henyo sa larangan ng laban. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ng maton ang sakit. Napapikit siya, nanginginig, at unti-unting lumuhad sa harapan ni Mo, para bang isang taunang mandirigma. Hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Lahat ng ito ay naganap habang tahimik na nakamasid ang mga estudyante sa paligid, bitbit ang kanilang mga cellphone, kinukunan ng video ang buong laban. Sino ba ang mag-aakalang ang pinakamahinang estudyante sa paaralan ay kayang pabagsakin ang isa sa pinakamalalakas na maton? Pero para kay Mo, iba ang sitwasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng libu-libong taon, nakipaglaban siyang muli gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ang pakiramdam ay hindi kapani-paniwala, ngunit wala siyang oras upang magdiwang. Nang hamupa ang kanyang kasiyahan, biglang sumabog ang sakit mula sa lahat ng natamo niyang suntok. Nalasahan niya ang malagkit na dugong bumalat sa loob ng kanyang bibig, isang metalikong alat na dapat ay nakakagimbal kahit para sa isang tulad niya. Pero sa halip na matakot, nagulat siya sa kanyang naramdaman. Hindi lang niya ito kayang tiisin, sa katunayan, nagbigay pa ito sa kanya ng kasiyahan.
Matagal na niyang hindi nararanasan ang sakit ng isang totoong laban, at sa isang banda, parang ito ang pinakanamis niyang pakiramdam. Ilang sandali pa, nang tuluyan ng hamupa ang kanyang pananabik, tinignan niya ang walang malay na katawan ng Maton na para bang hindi pa siya tapos. Umupo siya sa tabi nito, at sa hindi malamang dahilan, marahil dahil sa hirap ng laban na ibinigay ng kalaban, pinasalamatan niya ito. Ngunit sa isang hindi inaasahang kilos, yumuko siya, binuka ang kanyang bibig, at kinagat ang tainga ng Maton. Agad na sumabog ang dugo sa paligid. Ngunit hindi lang basta kinagat ni Mo ang tainga ng kalaban, pamunit siya ng isang maliit na piraso mula rito at walang pakundangang iduro sa sahig sa harapan ng lahat ng estudyanteng nakasaksi. Naghari ang matinding takot sa paligid. Hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nasaksihan. Para silang nakakita ng isang ganap na baliw. Ngunit wala ni Katie Ting na pakialam si Mo sa iniisip ng iba. Kalma niyang pinahid ang dugo mula sa kanyang mukha habang patuloy niyang pinagmamasdan ang katawan ng Maton, na kahit nawalan na ng isang bahagi ng kanyang tainga, hindi man lang gumalaw. Ang marahas na pagkagat niya sa kalaban ay isang kakaibang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Isang tanda na kinikilala niya ang mga kalaban na tunay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa laban. Sa paglipas ng panahon, ang mga ganitong kalaban ay tinawag na mga laruan ni Mo. Ngunit hindi basta-basta nagiging isa sa mga laruan ni Mo. Ang tanging nakakakuha ng titulong ito ay ang mga kalaban na nakapagbigay sa kanya ng isang laban na talagang nagustuhan niya. Noon, ang tawaging laruan ni Mo ay isang simbolo ng lakas, isang karangalan na kahit papaano'y maihahalin tulad sa ilang sinaunang panahong ang mga tao ay nagmamarka ng hayop upang ipakita na ang mga ito ay sa kanila. Ngunit ang marka ni Mo ay hindi tungkol sa panghahamak, kundi sa pagkilala. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng Maton sa ikalawang taon na natalo ng pinakamahinang estudyante sa paaralan. Mas nakakagulat kaysa sa pagkatalo ng Maton ay ang nangyari sa kanyang katawan, para bang tuluyan siyang pinutol sa pagiging isang mandirigma. Dahil sa tindi ng kanyang kalagayan, walang ibang nagawa ang mga guro kundi tumawag ng emergency medical services upang agad siyang matulungan. Tulad ng lahat ng iba pang mga estudyanteng usisero, walang ibang nagawa ang lahat kundi panuurin ang lahat ng nangyari, at magtanong sa kanilang sarili kung sino ba talaga ang totoong halimaw sa labanang ito. Mo ay nanunood din habang inilipat ang kaklase ni Li patungo sa ospital. Siyempre, wala siyang pakialam sa kalagayan nito, mas interesado siya kung paano nila nagawang tumawag ng tulong ng ganoon kabilas gamit lamang ang isang mobile phone. Habang papalayo ang ambulansya, kumaway si Mo, nagpaalam sa kanyang unang kalaban, at inasam na muling makaharap ito balang araw. Noon lumitaw ang isa sa mga guro, galit na galit, at agad na inutusan si Mo na sumama sa kanya papunta sa opisina ng guro. Pagkarating doon, sumabog sa galit ang guro, sumisigaw kay Mo at tinatanong kung tuluyan na ba siyang nawala ng katinoan. Paulit-ulit niyang hinanap ang paliwanag kung bakit siya gumawa ng isang ganoon ka-wild at kapaspalad na bagay sa kanyang kaklase. Sa sobrang galit, dumating sa punto na sinubukan niyang hatawin si Mo gamit ang hawak niyang binder. Ngunit hindi man lang natinag si Mo, hindi siya gumalaw ni isang pulgada. Hindi lang siya walang takot sa parusa, kundi tila ba mas lalo pa siyang nasabik. Namula pa ang kanyang pisngi, puno ng pananabik, parang nag-iisip na agad kung kailan siya muling makakapaglaban. Ang mana, ayon sa kanyang pagkaunawa, ay isang kapangyarihang higit pa sa kakayahan ng karaniwang tao. Sa ibang mundo, tinatawag itong chi o chakra, ngunit karamihan sa mga Diyos ay tinatawag itong mana. Sa madaling salita, ang mana ay ang enerhiyang nagbibigay buhay na matatagpuan sa buong kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pambihirang kakayahan ang ilang tao, ginagamit nila ito upang maging mga mangangaso sa ilang mundo, mga salamangkero sa iba, o maging makapangyarihang mandirigma sa iba't ibang kaharian. Ngunit sa mundong ito, hindi ito magagamit ni Mo gaano man niya kagustuhin. Sa ngayon, wala siyang ibang magagawa kundi tiisin ang sakit at ituon ang kanyang pansin sa pag-angkop sa kanyang bagong buhay at katawan. Muling sinubukan ni Mo na gamitin ang kanyang mana, ngunit agad itong naglaho sa loob lamang ng ilang segundo. Agad niyang naalala ang laban niya noon, ang sandaling sinubukan niyang gamitin ang mana ngunit nabigurin.
Napuno siya ng inis at sa wakas ay napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ituon ng buong pansin sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan at umasa lamang dito mula ngayon. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tahanan ni Lee at bumagsak sa kama, alam niyang matagal ang magiging paggaling niya at wala siyang magagawa kundi maghintay. Dahil dito, napagpasyahan niyang bumalik sa Diyos na kaharian upang tingnan kung ano na ang nangyayari roon. Sa isang iglap, tulad ng unang pagkakataong dumating siya sa mundo, bumalik ang kanyang kaluluwa sa orihinal niyang katawan. Walang pakundangang pumasok si Mu sa kastilyo ni Lucifer, hindi man lang nag-abalang humingi ng pahintulot, parang karaniwang tao lang ang Diyos na kaharap niya. Siyempre, hindi natuwa si Lucifer sa bastos na kilos ni Mo. Bago pa man sila makapagpaliwanag kung bakit sila naroon, agad na tinanggihan ni Lucifer ang kahit anong pakay nila, hindi man lang pinakinggan ang kanilang sasabihin. Pero hindi alintana ni Mo ang opinyon ni Lucifer. Diretso niyang sinabi rito na buksan ang lagusan dahil ay padadala na niya sili sa planetang Elmer. Tulad ng inaasahan, ipinaalala ni Lucifer kay Mu na hindi niya planeta ang Elmer, kaya wala siyang karapatang gumawa ng ganoong desisyon. Ngunit hindi natinag si Mo. Lumapit siya kay Lucifer, dahan-daang bamulong, at ipinaalala sa kanya kung sino talaga ang mas makapangyarihang Diyos sa kanilang dalawa, ipinapahiwatig na kaya niyang gawin ang anumang naisin niya. Dagdag pa ni Mo, kung may duda si Lucifer sa kanyang lakas, handa siyang patunayan ito anumang oras at kahit saan. Alam ni Lucifer na wala siyang laban kay Mo, kaya hindi niya napigilan ang pangangatog sa labis na inis. Nakita ni Mo ang pag-aalinlangan ni Lucifer at ang pag-aaksaya nito ng oras, kaya hindi na siya naghintay pa, lumapit siya at nagdesisyong ayusin ang lahat ng siya na mismo ang kumilos. Sa sandaling lumapit si Mo at hinawakan ang ibabaw ng planetang Elmer, agad siyang pinagsabihan ni Lucifer. Nagbabala ito na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Diyos ang makialam sa sakop ng ibang Diyos. Ipinaliwanag niya na kung may ibang Diyos na hindi naman tagapangalaga ng isang mundo ang humipo rito, isang hindi matitinag na harang ang lilito upang pigilan ang sinumang sumubok makialam. At tulad ng sinabi ni Lucifer, lumitaw nga ang harang, ngunit sa labis niyang pagkagulat, walang kahirap-hirap itong binasag ni Mu sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi makapaniwala si Lucifer sa kanyang nasaksihan. Tumitig siya kay Mo, na kalmadong nagwika na ang mga batas ng sansinukob ay madaling mabago kung may tunay na nais gawin ito. Kasunod nito, binuksan ni Mo ang kanyang makalangit na kamay at binitiwan si Li Ho, sabay utos na lumapit ito at tumalon sa butas na ginawa niya sa planetang Elmer. Halata ang pag-aalinlangan ni Li, kinakabahan siya. Ngunit pinaalalahanan siya ni Mo na ito ang matagal na niyang hiniling, at narito na ang pagkakataon mismo sa harapan niya. Ngunit sa halip na tumalon, muling nakiusap si Li kay Mo na ibigay sa kanya ang Dragon Ling upang magamit niya ito sa kanyang bagong buhay. Ngunit wala ni Katie Ting na balak si Mo na ipamigay ang sarili niyang alalay. Sa halip, isang iglap lang, walang pakundangang itinapon niya si Li pababa sa planetang Elmer, pilit siyang ipinadala sa bagong mundo. Pagkatapos noon, napailing si Mo at napatanong sa sarili kung bakit tila lahat ng kabataan ngayon ay ayaw nang maghirap para makuha ang gusto nila. Gusto nilang ibigay na lang sa kanila ang lahat ng walang kahirap-hirap, parang nasa isang pilak na bandeha. Nang wala ng ibang dapat gawin, humarap siya kay Lucifer at walang pakialam na sinabihan itong alagaan ang bata bago siya tuluyang umalis. Si Lucifer, sa kabilang banda, ay halos pumutok sa galit at kahihiyan. Ang tanging hiling niya sa mga sandaling iyon ay magkaroon ng sapat na lakas upang punatin si Mo hanggang sa pinakamaliit na piraso. Pero kung tutuusin, hindi nalalayo ang kwento ni Lucifer sa pinagdaanan ni Mo. Noon, si Lucifer ang kinikilalang unang Demon Lord sa kasaysayan, ang nilalang na namuno sa lahat ng anyo ng buhay sa planetang Elmer. Matapos niyang makuha ang titulo bilang pinakamalakas, sa labis na kay-abangan ay naglakas loob siyang hamanin ang Diyos na siyang tunay na namamahala sa kanyang mundo. Sa unang saglit ng kanilang labanan, tinawag ni Lucifer ang isang nakakasilaw na liwanag, na agad na nag-anyo bilang isang dambuhalang espada, isang mahiwagang sandata na mas malaki pa kaysa sa Diyos mismo. Sa isang iglap, inihagis niya ito ng buong lakas patungo sa kalaban. Maging ang Diyos ay hindi nakayanan ang tindi ng kapangyarihang iyon.
Sa sobrang lakas ng pag-atake, hindi siya nakaiwas ni nakapagtanggol, tinamaan siya ng diretso, hinati sa dalawa ng dambuhalang espada. Matapos mapatay ang Diyos na iyon, pinalitan siya ni Lucifer bilang bagong namumuno. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin sapat para sa kanya. Sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan, tinangka niyang hamanin ang bawat Diyos sa banal na kaharian, nilupig ang mga ito isa-isa hanggang sa tuluyang masungkit ang pinakamataas na trono. Bilang isang dating demonyo, siya ang naging Diyos ng mga Diyos, ang tunay na makapangyarihan, hindi matatalo, at kagalang-galang na alamat. Di nagtagal, nakuha niya ang respeto ng lahat, isang bagay na pinaniniwalaan niyang talagang nararapat para sa kanya. Ngunit ang kanyang mga araw ng tagumpay ay hindi nagtagal. Isang araw, dumating si Mo. At tulad ng ginawa niya sa iba pang Diyos bago ito, pinabagsak niya si Lucifer, ganap na winasak ang matayog na imahe nito sa harap ng lahat. Mula noon, nilamon si Lucifer ng matinding galit at matinding kahihiyan. Si Lucifer ay gumawa ng isang panata. Ipinangako niya sa sarili na ipaghihiganti niya ang kahihiyan niyang natamo, isinusumpa si Mu bilang isang hamak na bastardo na isinilang bilang tao. Sa kanyang matinding galit, bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan si Mu ay casual na nakasakay sa kanyang dragon na siling, papunta sa kanyang nasasakupan. Wala siyang kamalay-malay na may isang nilalang sa kalangitan na palihim siyang minamanmanen, isang demonyo na malamang ay ipinadala ni Lucifer upang tiktikan siya, alamin ang kanyang mga plano, at hintayin ang tamang pagkakataon upang gumanti. Gaya ni Lucifer na nagbibilang ng bawat minuto para makuha ang kanyang paghihiganti, isang pamilyar na galit ang nag-aapoy sa isa pang kalaban ni Mo. Samantala, sa ospital, ang dating bully mula sa paaralan ni Lee ay muling nagkamalay. Hindi siya makapaghintay na makita si Lee na nagdurusa. Habang nakahiga pa sa kanyang kama, galit na galit niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagdesisyong tumawag sa isang mas malakas na tao upang turuan si Lee ng leksyon. Sa matinding galit, mabilis niyang hinanap sa kanyang mga kontak ang pangalan ng taong maaaring tumulong sa kanya. Sa kabilang panig ng lungsod, isang binata ang walang humpay na bumabanat sa isang punching bag. Siya si Kang Kale, ang middleweight boxing champion sa youth division. Abala siya sa kanyang matinding pagsasanay nang biglang may tumunog na nakakairitang ringtone. Naiinis, huminto siya sa pagsuntok, tumatagaktak ang pawis sa kanyang katawan, at lumingon upang alamin kung kaninong telepono ang maingay na iyon. Isang lalaking may kulay blondeng buhok ang pumasok ng casual at sinabing kanya ang telepono. Lumapit ito, dinampot ang cellphone, at sinagot ang tawag na halatang naiinis. Siya si Hang Chel, isang boksingero na may 2 taong karanasan. Tulad ng inaasahan, ang tumatawag ay walang iba kundi ang bugbog saradong bully. Halatang desperado ang boses nito habang nagsasalita ng walang paligoy-ligoy, nangakong bibilhan si Hang ng bagong telepono kung gusto nito, kapalit ng isang maliit na pabor. Sa una, medyo nagulat si Hang sa hiling ng kausap, ngunit nang marinig niyang madali lang naman ito at mukhang magandang deal, agad siyang pumayag at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, habang nasa klase at tila bumalik na ang normalidad, pumasok ang bully na parang walang nangyari noong nakaraang araw. Tahimik na siyang lumakad papunta sa kanyang upuan, ngunit biglang nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pinag-uusapan nila kung paano ang isang dating siga ay nauwi sa isang kaawa-awang kalagayan. Pilit niyang binaliwala ang mga bulungan, ngunit nang magsimulang maging biro ang lahat at tinawag siyang naputulan, hindi na niya kinaya. Upang ipakita na hindi siya dapat maliitin, ibinagsak niya ang kanyang bag sa sahig at sumigaw, sinasabing kaya pa rin niyang pabagsakin ang sinuman, kahit pa siya'y naputulan. Dahil dito, tumayo ang class president, isang babaeng may suot na salamin, at matapang na sumagot. Sinabihan niya ang bully na manahimik o lumabas ng silid-aralan. Ang simpleng pagsagot na iyon ay lalo pang nagpaliyab sa galit ng bully. Sa unang pagkakataon, isang babaeng tulad niya ang naglakas loob na sumagot sa kanya, at hindi niya yun matanggap. Dahil sa labis na pagkadismaya, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Sa matinding galit, hinablot niya ang isang upuan at tinangkang ihagis ito sa class president upang ipaalala sa lahat kung sino ang dapat katakutan.
Ngunit bago pa niya maisagawa ang kanyang balak, biglang bumukas ang pinto at lumitaw ang isang dambuhalang guro, parang isang halimaw sa laki. Galit nitong tinanong kung ano ang nangyayari. Sa gulat ng lahat, biglang bumalikwas ang bully sa kanyang upuan at kumilos na parang walang nangyari. Pinagmasdan ng guro ang buong silid at napansin niyang nakatayo ang class president, halatang nag-aapoy ang galit. Tinanong siya ng guro kung anong nangyayari at kung bakit siya nakatayo. Ngunit sa halip na isumbong ang bully, agad siyang bumalik sa kanyang upuan at sinabing wala namang mahalagang nangyari. Hindi na rin nagtanong pa ang guro, ngunit sa hindi malamang dahilan, inutusan niya ang class president na puntahan siya pagkatapos ng klase, isang bagay na labis na nagpakuryoso sa dalaga. Siya ay sumunod sa utos at nang matapos ang araw ng klase, nagkita sila ng guro. Napag-alaman niyang may pabor pala itong hinihingi sa kanya. Bilang class president at isang taong mapagkakatiwalaan, hiniling ng guro na tingnan niya ang kalagayan ni Liho, na hindi pumasok noong araw na iyon at hindi rin sumasagot sa kanyang telepono. Ayaw man niya, napilitan siyang pumayag. Hindi nagtagal, nakatayo na siya sa harap ng bahay ni Lee, walang kahit anong interes sa kung ano man ang nangyayari rito. Gusto na niyang matapos agad ang gawain, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumapit siya sa pinto at kumatok. Tinawag ang pangalan ni Lee para alamin kung may tao sa loob. Nang walang sumagot, sandali siyang nag-alinlangan bago sinubukang hawakan ang serador. Sa kanyang gulat, hindi ito nakalock. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Pagkapasok pa lang niya, agad siyang napahinto, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Sa harapan niya, nakahandusay si Lee, mukhang wala ng buhay. Ang buong silid ay marumi, puno ng kalat, at tila pugad na ng mga insekto na nagtatago at lumalabas. Ngunit ang higit na nakakatakot ay ang anyo ni Lee, nakaputla ito, ang kanyang mga mata ay tuluyang namuti, at ang kanyang bibig ay nakanganga. Napasigaw ang dalaga sa matinding takot, inakalang patay na si Lee. Wala nang inaksayang sandali, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag ng ambulansya. Mabilis na dumating ang mga paramedic at isinugod si Lee sa pinakamalapit na ospital. Hindi rin nagtagal bago nalaman ng mga doktor ang nangyari, si Lee ay hinimatay dahil sa matinding gutom. Iniwan na siya ng Diyos na sumanib sa kanyang katawan, kaya tuluyan siyang nanghina. Siya ay dinala sa ospital at agad na kinabitan ng nutrient IV upang maibalik ang kanyang lakas. Ngunit habang tahimik na nakahiga si Lee, may isang kakaibang nangyari. Bigla na lang itong gumalaw, isang mabilis na pagpitlag ng kanyang katawan, na tila may bumabalik na buhay sa kanya. Pagbalik ni Mo sa katawan ni Lee, agad niyang iminulat ang kanyang mga mata ngunit labis siyang naguluhan. Ang paligid ay hindi pamilyar sa kanya, at hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Sinubukan niyang alamin kung nasaan siya at kung ano ang nangyari, ngunit bago pa man niya maunawaan ang lahat, may kakaibang pakiramdam siyang nadama. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, napansin niyang may nakakabit dito, isang linya ng swero na nagbibigay ng sustansya sa kanyang katawan. Maging ang swero na ito ay isang misteryo para sa kanya. Tinitigan niya ito na may halong pagtataka at pag-aalinlangan, sinusubukang unawain kung ano ang ginagawa nito sa kanyang katawan. Bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang gamit ng swero, agad niyang naramdaman na may pumapasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng mga ugat niya. Sa kanyang maladyos na pangunawa sa sarili niyang katawan, mabilis niyang napagtanto na ito ay mga sustansyang nagpapabilis ng kanyang paggaling. Habang unti-unting gumagalaw si Lee at nagkakamalay, napansin siya ng isang babaeng nakaupo malapit sa kanya. Ngunit sa halip na matuwa, napakunot-noo ito dahil sa kakaibang ngiti sa kanyang mukha, tila may pagkasira ng bait. Gayunpaman, tinanong pa rin siya ng babae kung alam niya kung ano ang nangyari at kung bakit siya hinimatay. Hindi na nito hinintay ang kanyang sagot at agad na kinuha ang kanyang bag, saka tumayo. Sinabi nitong babalik na siya sa eskwelahan upang iulat ang lahat sa kanilang guro, gaya ng ipinakiusap sa kanya. Mabilis na bumangon si Mo at sinubukang pigilan siya. Hindi niya alam kung sino talaga ang babaeng ito, ngunit inisip niyang ito ang tumulong sa kanya upang agad siyang makabawi. Gayunpaman, sa halip na pasalamatan ito, sa tipikal na ugali ni Mo, ibang bagay ang kanyang hiniling.
Nagmadali ang babae na umalis, ngunit si Mu ay sabik na malaman ang higit patungkol sa mundo ng mga tao at kung paano sila namumuhay dito. Hinugot niya ang swero mula sa kanyang kamay, saka ngumiti ng kanyang kakaibang ngiti. Tinanong niya ang babae kung may alam ito na lugar kung saan siya maaaring magsanay upang lumakas. Sandaling nilingon siya ng babae at sinipat siya mula ulo hanggang paa. Sa kanyang paningin, ang binatang ito ay mukhang malayo sa isang atleta, lalo pa at halatang marumi at kapos sa buhay ang kanyang tirahan. Gayunpaman, matapos ang ilang saglit na pag-iisip, iminungkahi niya ang isang lugar. Hindi ito isang magarang gym, kundi isang simpleng outdoor gym sa parke na may ilang pangunahing gamit sa ehersisyo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mo. Agad siyang nagtungo sa parke at sinimulan ang kanyang pagsasanay. Mabilis niyang hinawakan ang mga baras at sinubukang gawin ang pull-ups, itinutulak ang kanyang katawan sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Pagod na pagod, bumagsak siya sa lupa upang magpahinga, habang bumabagsak ang pawis mula sa kanyang noo. Nilaibat niya ang paningin sa paligid at hindi niya mapigil ang mamangha. Para sa kanya, ang mga simpleng kagamitan sa ehersisyong ito ay tila mga propesyonal na kasangkapan sa pagsasanay. Mahigit 4,000 taon na ang lumipas mula nang huli siyang lumakad sa mundo ng tao, at simula noon, hindi na siya muling nag-abala upang alamin ang progreso ng sangkatauhan. Bilang isang Diyos ng daigdig, ang makita ang ganitong uri ng kagamitan ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Noong kanyang panahon, ang mga tao ay nagsasanay gamit ang mas mahihirap at hindi epektibong paraan, malayo sa pagiging makabago ng mga gamit sa kasalukuyang panahon. Bagamat simple lamang ang mga kagamitang ito ayon sa pamantayan ng tao, sa paningin ni Mo, isa itong revolusyonaryong pag-unlad. Sinimulan niyang subukan ang bawat isa sa mga ito nang walang direksyon, kahit pa wala siyang ideya kung paano talaga gumagana ang mga ito. Bigla, sa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, may isang bagay na maliit, parang isang bato, ang tumama sa kanyang likuran at bumagsak sa lupa. Taking gulat niya nang makita kung sino ang may kagagawan, ang binugbog niyang bully kanina. Ngunit ngayon, may kasama na ito, isang boksingero na nagngangalang Hang na tila dinala para labanan siya. Sa kabila ng presensya ng boksingero, ang bully ay nagpatuloy sa kanyang pag-aasta na parang asong tumatahol mula sa ligtas na distansya, nagpapakawala ng mga insulto kay Ling ngunit hindi naglalakas loob na lumapit. Ngunit si Mu, wala siyang pakialam. Payapa siyang umupo, pinulot ang bato, at kalmadong nagtanong kung sino ang nagtapon nito. Dahil sa lakas ng loob na dulot ng presensya ni Hang, agad na sumagot ang bully na siya ang may gawa. Mabilis siyang nagpatuloy sa panlalait, pinagmamalaki na babayaran ni Lee ang ginawa niyang pananakit. Aniya, si Hang, ang pinsan niyang isang propesyonal na boksingero, ang magpapadurog kay Lee hanggang mamatay. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang litanya, napansin ni Mo ang isang pagbubukas, isang pagkakataon upang umatake. Walang babala, bigla siyang sumugod at pinatamaan ito ng isang matinding suntok. Bumulagta ang lalaki sa lupa, napasigaw sa sakit. Ang dati ng bali niyang ilong ay muling nadurog, kaya't lalong lumakas ang kanyang hiyaw. Isang simpleng bato lang ang itinapon niya, ngunit ang kapalit nito. Ang galit ng isang Diyos. At syempre, wala nang ibang mas masaya sa nangyari kundi si Mu mismo. Habang nagaganap ito sa mundo ng tao, sa kaharian ng mga Diyos naman, isang mas seryosong usapan ang nagaganap. Dumating na ang oras ng nakatakdang pagpupulong ng mga Diyos, ngunit si Mu ay hindi lumitaw. Bilang nag-iisa niyang katulong, napilitan ang batang dragon na siling na dumalo sa pulong sa ngalan ng kanyang Panginoon. Ngunit sa harap ng mga makapangyarihang Diyos, kabado itong nagsimulang bumasa ng mensaheng iniwan ni Mo. Hindi pa man nakakaabot sa unang bahagi ng liham, biglang lumakas ang boses ni Lucifer. May halong galit itong tumingin kay Ling at malakas na nagtanong, paanong isang hamak na alalay lamang ang naglakas loob na dumalo sa isang pagpupulong ng mga Diyos, at higit sa lahat, nauna pang magsalita na parang siya ay isang taong mahalaga. Sa lakas ng presensya ni Lucifer, halos manlambot sa takot ang batang dragon. Mabilis itong nagpaumanhin, nilinaw na naroon lamang siya upang iparating ang mensahe ni God Mo, at wala siyang anumang intensyon na insultuhan o bastyusin ang sinuman. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali, kaya't sa kabila ng kanyang nanginginig na tinig,
ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng liham. Ngunit, gaya ng inaasahan, wala namang kakaiba sa mensahe, humihingi lang si Mo ng balita kung may natagpuan silang karapat-dapat na kalaban para sa kanya. At iyon lang. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Lucifer ang kanyang galit. Sa matinding inis, bigla niyang binagsak ang kanyang kamao sa mesa, gumuhit ang isang malakas at dumadagandong na tunog sa buong silid. Bilang pangalawang pinakamakapangyarihang Diyos sa buong banal na kaharian, hindi niya matanggap ang tila kawalang galang ni Mo. Hindi matanggap ni Lucifer kung paano ginagawang laro ni Mo ang lahat ng bagay, ngayon nga, pati ang pagpupulong ng mga Diyos ay hindi na nito pinansin. Hindi siya nagkamali sa kanyang galit, at bagamat walang nagsasalita, karamihan sa mga Diyos ay tahimik na sumasang-ayon sa kanya. Ngunit kahit wala si Mo, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na bitikyusin siya ng hayagan. Nagpatuloy si Lucifer, iginiit na ang pagpupulong ng mga Diyos ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng kanilang mga mundo. Sa puntong iyon, isang bagong boses ang lumutang, ang Diyos ng mga mamamana, ang pangatlong pinakamalakas na Diyos, at isa na ring kasali sa listahan ng laruan ni Mo. Sinabi nito na, gaya ng dati, kapag may naganap na anomalya, lalo na sa daigdig, sila ang laging naaatasang ayusin nito sa halip na si Mo. At iyon ang hindi nila matanggap, na ang pinakamalakas sa kanila ay patuloy na naglalaro habang sila ang nagpapasa ng kanyang mga responsibilidad. Samantala, sinamantala ni Lucifer ang pagkakataon. Muli niyang ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa, at dumagundong ang kanyang boses sa silid. Ang ugali ni Mo na gawing laro ang lahat ay unti-unti nang itinutulak ang lahat ng mundo sa bingit ng kapahamakan. Galit na wika ni Lucifer. Sa kanyang pananaw, sa iilang beses na si Mo ay aktwal na kumilos upang solusyonan ang isang problema, lalo lamang nitong pinapalala ang sitwasyon. Upang patibayin ang kanyang argumento, humarap siya sa Diyos ng mga Cyclops, ang ikasyam na pinakamataas na Diyos sa banal na kaharian, at tinanong ito. Naalala mo ba ang ginawa ni Mo 1,000 taon na ang nakalipas, noong halos mabasak ang iyong planeta? Noon, isang higanteng nilalang na kasing laki ng mismong planeta ng Cyclops ang umatake. Isa itong bihirang halimaw na tinatawag na void creature, isang nilalang na kayang lamunin ang isang buong planeta sa loob lamang ng ilang segundo. Habang sinisimulang lapain ng nilalang ang planeta ng Cyclops, isang bagay ang biglang dumaan sa gitna nito, pinaghati ang katawan ng halimaw sa hindi pantay na bahagi. At ang bagay na iyon, syempre, ay si God Mo. Gaya ng dati, may nakangiti at puno ng kasabikang ekspresyon sa kanyang mukha habang masayang nakikipaglaban. Sa isang iglap lang, nagawa niyang patayin ang dambuhalang nilalang ng walang kahirap-hirap. Ginamit ni Lucifer ang pangyayaring ito upang idiin ang kanyang punto. Sinubukan niyang ipakita sa lahat, lalo na sa Diyos ng Cyclops, na si Mo ang tunay na may kasalanan sa pagkawasak ng kanilang planeta. Ipinaliwanag niya na kung si Mo ay nakipagtulungan lamang sa iba pang mga Diyos sa halip na kumilos mag-isa, wala sanang nasawi at hindi sana nagkaroon ng matinding pinsala. Matapos maihayag ang kanyang panig, at marahil ay nahimak na ang iba pang mga Diyos, malakas na ipinahayag ni Lucifer. Hindi na natin maaaring hayaan na isang Diyos na hindi karapat-dapat ang patuloy na ipahamak ang ating mga mundo. Samantala, ang batang dragon na si Ling ay nanatiling walang kibo. Alam niyang wala siyang magagawa upang ipagtanggol ang kanyang Panginoon. Ang tanging nagawa niya ay ang tahimik na manalangin at hilingin na bumalik na si Mo bago tuluyang maging kontrolado ang sitwasyon. Samantala, bumalik ang eksena sa daigdig. Muling nag-ingay ang lalaking binugbog ni Mo. Sa kabila ng kanyang pagkakabugbog, nagpatuloy siya sa pagbanta kay Mo, sabay sabing ipapalasap ng kanyang pinsang boksingero ang nararapat sa kanya. Si Hang, ang tinaguriang pinsan na boksingero, ay hindi maiwasang mapahanga sa bilis ng suntok ni Mo kanina. Sa kanyang pag-uusisa, tinanong niya si Mo kung nag-eensayo ba ito ng anumang sport tulad ng martial arts. Ngunit sa tipikal na sagot ni Mo, walang pakialam niyang sinabi. Hindi ako naglalaro ng sports. Ang gusto ko lang ay lumaban. Ang sagot na ito ay lalong nagpatibay sa isip ni Hang na si Mo ay wala namang alam sa pakikipaglaban, isang pangkaraniwang hambog na estudyante lamang. Umiti siya ng may halong pang-aasar,
sabay dinura ng kanyang chewing gum sa lupa. Kumilos siya, pumwesto sa kanyang fighting stance, at may kumpiyansang sinabi. Sige, handa na akong lumaban. Na tila sabik na ring magsimula, agad na gumalaw ng mabilis upang subukan ang kalaban. Gusto niyang malaman kung puro salita lang ito o may tunay na kakayahan sa laban. Ang unang suntok ay matalim at mabilis, tumama ito ng direkta sa mukha ni Mo bago pa siya makaiwas o makasangga. Ngunit sa kabila ng kasiyahang unang nakatama, may isang bagay na agad na kinabahala si Hang. May kakaiba, isang bagay na hindi pangkaraniwan sa kalabang ito, at nagdulot iyon ng malamig na kilabot sa kanyang katawan. Bilang isang bihasang boksingero na sanay pag-aralan ang kilos ng kalaban, napansin niya agad ang isang bagay na labis na hindi pangkaraniwan, hindi man lang gumalaw si Mo, kahit na malinaw niyang nakita ang suntok mula pa sa simula. Katulad ng lalaking umupo sa kanya para lumaban, wala ring ideya si Hang na hindi tao ang kalaban niya. Isa itong Diyos. At hindi lang basta Diyos, isang Diyos na ganap na nahuhumaling sa labanan. Bukod pa rito, hindi rin niya alam na kailanman ay hindi iniiwasan ni Mo ang unang suntok. Para sa kanya, ang pagtanggap ng unang tama ay isang senyales, isang kumpirmasyon na nagsimula na talaga ang laban. Sa sandaling iyon, lumitaw sa kanyang mukha ang pamilyar na hindi mapakilang ngisi, saka biglang sumigaw, mahilig ka rin ba sa suntukan? Dahil sa nakakatakot niyang ngiti at kakaibang kilos, napaisip si Hang kung isang siraulong binatilyo lang ba ang kaharap niya. Pero bago pa siya makapagdesisyon, bigla na lang ginaya ni Mo ang kanyang postura sa laban at sumugod ng walang babala. Hindi niya ito sineryoso. Ang buong akala niya, isa lang itong panggagaya na walang kwenta. Nang umatake si Mo at sinangga niya ito gamit ang kanyang kamay, inakala niyang madali niya itong mapipigilan, pero nagkamali siya. Sa lakas ng suntok ni Mo, nadulas pa atras si Hang. Nagulat siya sa bigat ng puwersa nito. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang kamay, isang patunay na mali ang kanyang pag-aakala tungkol sa kalaban. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawa ng isang mukhang mahina at payat na lalaki ang ganitong lakas. Samantala, si Mo naman ay lalong natuwa. Nagningning ang kanyang mga mata sa labis na kasiyahan ng mapagtanto niyang gumana ng perpekto ang kanyang atake. Sa simpleng panggagaya sa galaw ni Hang, nakagawa siya ng tamang suntok. Pero may isang bagay na kailangan niyang tandaan, hindi niya palubos na mapagkakatiwalaan ang kanyang kasalukuyang katawan. Sa sandaling inipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang mga kalamnan upang mapalakas ang epekto ng suntok, agad namang nagsisigawan sa sakit ang kanyang mga braso, na parang gusto nang sumuko at magpahinga. Ngunit hindi iyon mahalaga para kay Mo. Wala siyang pakialam kung masaktan ang kanyang katawan o kung gaano kahirap ang laban. Sa katunayan, lalo pang nagpapatindi ng kanyang kasiyahan ang matinding sakit na nararamdaman niya. Para sa kanya, mas lalong sumasarap ang laban. Ang ganitong klase ng pakikipaglaban ay ibang-iba kumpara sa mga laban niya noong siya'y nasa kanyang anyong Diyos. Biglang, sa gulat ni Hang, hinubad ni Mo ang kanyang sinturon at iginapos ito sa kanyang kamao. Alam niyang masyado pang mahina ang kanyang kasalukuyang katawan at mas matagal bago ito gumaling mula sa pinsala. Kailangan niyang maghanap ng paraan upang mabawasan ang panganib na matalo. Habang patuloy na nanunood mula sa gilid, ang lalaking binugbog kanina ay naisip na hindi patas ang laban dahil sa sinturon, ngunit wala siyang magagawa. Wala namang pakialam si Mo o si Hang sa kanyang opinyon. Muling sumugod si Hang, pero ngayon, hindi na niya kayang baliwalain si Mo. Alam niyang hindi na siya maaaring magkamali ng pagtansya. Sinimulan niyang bum-iron ng sunod-sunod na suntok, kaliwat kanan, mabilis at mabigat. Sinisikap niyang talunin si Mo sa pamamagitan ng bilis at lakas. Ang tunay na laban ay nagsimula na. Kahit paano, nagawa ni Mo na sanggain ang karamihan sa mga paparating na suntok, pero hindi pa rin niya maikakaila na nasa alang-inang sitwasyon siya. Masakit pa rin ang kanyang katawan, kaya't limitado ang kanyang paggalaw, samantalang si Hang naman ay walang humpay sa pag-atake. Habang patuloy na nagtatanggol, sinimulan ni Mo ang masusing pag-aaral sa kilos ng kanyang kalaban. Mabilis at eksakto ang mga suntok ni Hang, ngunit masyadong madaling hulaan. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa estilo ng laban nito, nagsimulang mabasa ni Mo ang bawat galaw ng kalaban.
Noong una, kailangan pa niyang mag-adjust, pero wala pang 1 minuto mula nang magsimula ang sagupaan, madali na niyang naiwasan ang mga atake ni Hang. At hindi lang iyon, nang subukan ni Hang na gulatin siya gamit ang ibang galaw, hindi lang niya nasangga ang suntok kundi napangibabawan pa niya ito sa isang iglap. Bago pa man na proseso ni Hang ang nangyari, napansin na lang niya na bali na ang kanyang braso matapos tamaan ito ni Mu sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake. Napasigaw si Hang nang tuluyang damapo ang sakit sa kanyang katawan. Tahimik lamang siyang pinanood ni Mu, waring naaaliw sa naging reaksyon nito. Habang umiiyak sa sakit si Hang, napaisip si Mu kung magkamag-anak nga ba talaga ito at ang lalaking umupo sa kanya mula sa klase ni Lee, parehong mahilig magdrama. Pero hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis niyang sinelyuhan ang kanyang panalo sa pamamagitan ng isa pang biglang suntok sa walang laban na si Hang, tuluyang nawalan ito ng malay. Nanlaki ang mga mata ng kasama ni Hang, kaibigan, pinsan, o kung sino man siya. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon nang biglang magbago ang ekspresyon ni Mo. Mula sa isang nakakaaliw na tingin, unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot at sabik na ngisi sa kanyang mukha. Kitang-kita sa kanyang poster ang matinding pananabik sa laban. Ipinahayag niyang oras na para bayaran ang lahat ng gulong idinulot nila sa kanya, lalo na't hindi ito ang unang beses na ginulo siya ng mga ito. Ang dating matapang na bully, ang lalaking kanina lang ay punong-puno ng yabang, alam niyang wala na siyang ligtas. Sa pagkawala ni Hang, wala nang natirang sasadyap sa kanya. Walang duda, isang masakit na kapalaran ang naghihintay sa kanya ngayon.